Ito matapos isugod sa ospital ang bokalista ng banda na si Ely Buendia sa kalagitnaan ng kanilang performance. Ayon sa Philippine Heart Center, nasa intensive care unit pa rin si Ely, pero sabi ng kanyang misis, stable naman ang kanyang kondisyon. Ang report mula kay Rowna Crisostomo. Pagkasabik sa musika ng Eraserheads ang makikita sa mga nanood sa The Fort Taguig Sabado ng gabi. Simula pa lang, ramdam na ang excitement at saya. Pagkatapos ng mahigit 6 na taon, muling pinatunayan ng Eheads na sila pa rin ang bandang magpapatili sa mga Pinoy. Dekada 90 nang sumikat ng gusto ang Eraserheads dahil sa mga awitin nilang pumatok sa kabataan tulad ng Toyang, Pare Ko at ang huling El Bimbo. Hindi ka Pilipino pag wala ka rito! Matagal na dapat to ginawa! It feels like 1990 all over again! Maging ang mga artista at kapwa singer nakisaya sa reunion concert ng grupo. Naalala ko grade 6 ako noon, alam mo yan, and we would jam yung mga songs nila. Tapos kumaga kahit natuto ko mag-gitara kasi kapag hindi mo kaya tugtugin yung songs nila before, wala kang kwentang tao. Isang concert na matagal ko nang hinihintay. Naging kontrobersyal ang concert dahil tinutulan ng pag-sponsor dito ng isang brand ng sigarilyo. Ilang araw bago ang concert, namatay naman ang ina ni Ely Buendia. Kinasabi ka ng reunion concert dahil ito ang kauna-unahang pagkakataong makakasama muli ng Eraserheads ang tumiwalag nilang vocalist na si Ely Buendia. Sa unang set pa lang ng concert, halata na ang pagod ni Ely Buendia. Pagkatapos ng unang set ng mga kanta, di na nakabalik pa si Ely sa stage para tapusin ang 15 pang kanta. Sabi ng kanyang kapatid, isinugod sa ospital si Ely. Again, we apologize and thank you all of you for coming here. Isang minutong katahimikan din ang inalay nila sa singer para manalangin. Ayon sa MTV Philippines, organizer ng concert, hindi nakayanan ni Ely ang sobrang pagod at puyat. I think that's stress, no? Alam naman natin 2 days ago namatay yung nanay niya, no? And hanggang 3:30 in the morning kanina, nagre-rehearsal sila, nagsa-soundcheck sila. So napagod siguro. Ang kanyang mga kabanda nagulat din sa nangyari. Right after the set, I went to his tent and he was there. He was resting. He was on his back. Meron siyang may oxygen assistant siya. A couple of paramedics were getting his blood pressure. Pahinga ako dude. I don't mind doing it again. Kasing bitin ako ng lahat ng tao. Maraming salamat sa mga pumunta. Maraming sa pag-unawa. Kahit kalahati lang ng concert ang natapos, natuwa pa rin ang mga fans. Okay naman yung concert kahit na-cut short siya. Obviously na they did their best. But okay naman, okay, enjoy kahit na the concert was cut short. It was worth it kasi syempre Eraserheads reunion yun. Prayers na lang for Ely, sana gumaling siya agad. Sinugod si Ely sa Makati Medical Center. Nagpunta rin ng kanyang mga kaanak at malalapit na kaibigan. Nagtapos siya yung first set, and then yung nakita siya ng PA niya na lumapit sa kanya. Tapos sabi niya, ihiga ko lang to. Hindi na siya halos makakausap. So, tinakbo na siya kagad dito. Agad ding inilipat sa Heart Center kahapon si Ely. Ayon sa kanyang misis, mananatili muna sa intensive care unit ang kanyang mister ng ilang araw. He's okay, stable condition, don't worry, he's gonna be alright. Thank you for your prayers and support. Enero noong 1 taon sa isang concert din, sumama ang pakiramdam ni Ely kaya isinailalim sa ikalawang angioplasty, heart procedure para paluwagin ang 2 baradong arteries ng puso. Rowna Crisostomo, nakatutok, 24 oras.